So ito na mga kababayan, start na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Ayan, from Marikina, Miguel shoutout po, Barsha Brothers, ayan, TV. So ito, in kay Pab Pilunya. So ito mga kababayan, umpisahan na po natin. Itong si Erwin Tulfo, J. Ruiz, Chavit Singson, at Bus Tuyo, no, ay kasama nga di umano kay alias Brown. Posible nga ba silang madamay dito at matanong at ma-question? Kasi nga nakadikit po sa kanila itong isa sa mga tinuturo, no, na si alias Brown. Ayan. So ito mga kababayan, meron lang po akong ipakita sa inyo ngayon na kung saan ito po. Ayan po mga kababayan. Ma'am Rebecca Manugura, Miguel Bishara dyan, Zamboanga City. Ayan po mga kababayan, nakita nyo po, no, yung naturang mga picture. No, picture po yan ni Erwin Tulfo, J. Ruiz, Boss Toyo, and kay Chavit Singson. Ayan. Ito po si Boss Toyo, si Chavit. Ayan, si J. Ruiz. At ito pa si Erwin Tulfo. Ayan. Ito po ay lumabas kasi si itinuro pong si alias Brown. Ayan. Sabungero Scandal. Ayan po. Nandito po sila. Mga kababayan, nasangkot po sila dito sa isang picture. Hindi naman natin sinabing kasali sila sa mga gumagawa. At according nga dito mga kababayan, ay sinabi nga mismo ni DOJ Secretary na Crispin Remulla na marami nga daw mga personalidad at ilang mga politiko ang madadawit na pangalan dito. Hindi naman sila sinasabing kasali sila, madadawit lang kasi kadikit nga nila itong mga tinuturo nga ni alias Totoy, no? Na ito naman si Sabungero Scandal, photos link atong ang ex-employee to J. Ruiz, Erwin Tulfo and Chavit Singson. Ayun, ex-employee daw ni atong ang itong si alias Brown, no, na nalilink, no, si J. Ruiz na PCO kasama ni Attorney Claire Castro, Erwin Tulfo at si Chavit Singson, at isa naging sikat na vlogger na si Boss Toyo, yung mga bumibili ng mga lumang kagamitan, yung mga antique. So ito po ay galing po sa Politico, no, Politico News po ito mga kababayan. Like po tayo, pantay po natin yung like, share and subscribe. Ito po, basahin ko lang po mga kababayan ha. Ito po, amid the scandal linking billionaire gaming tycoon Charlie Atong Ang to the disappearance and alleged killing of 34 cockfighting enthusiasts or sabungeros. Photos have emerged showing his former employee rubbing elbow with Communication Secretary J. Ruiz, Senator Erwin Tulfo, and political kingpin Luis Chavit Singson. The undated photos obtained by Politico show Bantiles posing with Ruiz, Tulfo, and Singson on separate occasion. So ito po sila, mga kababayan, kung nakikita nyo po. Nako po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, matatanong, actually hindi naman dito sinasabing sangkot sila, dawit sila sa mga naganyang pangyayari. Kaso nakapagpa-picture kasi itong si alias Brown na trabahante ni Atong Ang, no, ex-employee ni Atong Ang na si alias Brown. Kaya itinuro ito ni alias Totoy. Sino ba yan si alias Brown? Ayun. Ang protector ay nandoon na. Ayan, sabi ni Nestor Tubo sa Dahig. Ayan. Hello po, Ma'am Ana Estrabon, protector daw. Actually, sa panahon po ito ni Duterte siguro, mga kababayan, nangyari. Hindi ba ito sa panahon ni PBBM na wala? Kasi actually, panahon pa ito ni Digong iniimbestigahan itong mga to. Ayan, ito po, Erwin Tulfo naman. Ito si alias Brown. Itong na may arrow na hindi naman pinakita ang mukha. In one photo, Bantiles appeared as part of the large group dining at the restaurant with Singson, Ruiz, and other photos showed Bantiles seated beside businessman Art Atayde. Kahit nga po yung actually tatay yata po ni Anjo Atayde ito, ni Governor Anjo Atayde, ba? Governor ba si Anjo ngayon or congressman na asawa ni Maine Mendoza? Si Yaya Dab ng GMA. Ayun, photo showed Bantiles seated beside businessman Art Atayde, father of Quezon City Representative Arjo. Congressman pala. Tatay ni Arjo, no, Atayde. While Tulfo stood behind them with his hand
resting on Atayde shoulder. Ruiz and Representative Atayde are business partners at the Art Gallery or Centro Artista. Actually mga kababayan, inisyo nga ni Maharlika noon na ito daw business ni J. Ruiz may something, no? Controversial daw ito. Art Gallery na Centro Artista. Ito po yung inisyo ni dati Maharlika. The controversy over the missing Sabongeros has led to a fallout between Banteles and Ang, with the latter filing a criminal complaint against Banteles and other former employee Julie Patidungan for conspiracy to commit attempt, robbery, grave coercion, grave threat, grave slander, and incriminating innocent person. Ang accused Banteles of attempting to extort 300 million for him, allegedly as separation pay for Patidungan in exchange for clearing his name for any involvement in the Sabongeros disappearance. Ayan. Ito pala mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi, itong si alias Brown, ito pala yung nanghingi, no? Ito pala yung nanghingi kay Atong Ang ng 300 million, no? Para mawala ang pangalan ni Atong Ang at hindi, parang kumbaga, binablockmail ba nila si Atong Ang na hiningian nila ng 300 million para hindi idawit, tanggalin ang pangalan ni Atong Ang? Parang ganun ba, mga kababayan? Paki-comment nga po, ganun po ba ang kwento? Na parang binablockmail nila si Atong Ang, sige magbigay ka ng 300 million, tatanggalin namin yung pangalan mo. So itong si Atong Ang, hindi natin sure kung nakabigay ba, or wala, no? So yun po yun mga kababayan. Pero meron pa po akong ipapanood sa inyo na ito talaga mas klaro kasi galing po ito sa Billionario News, mga kababayan. Billionario News channel ito. Ipi-play ko lang po, panoorin nyo po. Ito. Ito po mga kababayan. May ads lang po Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ni Bilyonaryo Atong Ang kaninang umaga ang isang Alan Bantiles o alias Brown. Isa umano si Bantiles sa mga nagplanong patayin si Ang ayon sa affidavit ng gaming tycoon. Inilahad na isang source sa Billionario News Channel na malapit daw si Bantiles sa ilang mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Kabilang na ang mga taong may kinalaman sa isabong operations. Sa ilang larawang nakuha ng DNC, makikitang kasama ni Bantiles sa magkahiwalay na event si Senator Erwin Tulfo at si PCO Secretary J. Ruiz. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na marami umanong malalaking taong sangkot sa missing Sabongeros case. Wala pang komento ang mga kampo ni Tulfo at Ruiz sa kasalukuyan. So ayun po mga kababayan, napanood nyo naman po at narinig nyo yung naturang news na actually mga kababayan ay ito nga, nadadawit nga dito yung pangalan ni Senator Erwin Tulfo, ni Philippine Kingpin Chavit Singson, si Manong Chavit, si J. Ruiz. Madadawit talaga sila dito kasi nga katabi nila yung dating empleyado ni Atong Ang na si Banteles, no, or alias Brown. Ayan, ang sabi ni Totoy, inalok siya ni Atong Ang ng 300 million para bawiin ang akusasyon laban kay pero di siya pumayag. Siyempre pinasinangulingan yon ni AA, walang magnanakaw na umamin na nagnakaw siya. Kaya nga po PWDRC, bakit kasama sa picture si J. Ruiz at Erwin Tulfo? Gigibain talaga nila ang kredibilidad ni Tutoy. Nako po mga kababayan, hilig mo makisakay sa lahat ng news na controversial. Tanga ka ba? Natural lang, makikipag-news ako dito, makikipagbalita. Kay vlogger ako, political vlogger ako Tanga ka ba? Alam nga naman makikihalo ako doon sa issue ni Ivana Alawi at ni Dan Fernandez. Hindi man mahalaga yun, puro man kalandian yung mga ganung bagay. Dito tayo. Bakit? Issue to Buhay ang nawawala dito. Buhay ang nakasalalay dito. Kailangan natin alamin. So anong gusto nyo mangyari? Yung laging buhay na lang ni Digong? Mamaya, pag-usapan naman natin. Tanga ka ba? Nag-political vlogger pa ako kung hindi naman pala ako mag-topic dito ng patungkol sa politika. Apaka-bobo talaga. DDS to. Sa totoo lang. Pag DDS, ganyan utak
utak pulbura. Naubo sa kakasinghot ng bala ng tukhang. Di ba? Natural lang po dito, Gab Jolie, na mag-issue po talaga tayo dito ng about sa nangyari sa politika. Di ba? Political vlog ba yan? Issue. Ikaw yata ang tanga. Tanga ka ba kung hindi to political vlog? Di ka ba? Nakita mo yung title ko dyan, ilan sa mga personalidad at politiko sangkot o dawit sa issue ng nawawalang sabungero. Di ba? Tapos sabihin mo, political vlog ba yan? Tanga. Yeah. Kung ako sa'yo, magtanim ka ng kamote. Oo, may mapala ka pa. Diyos mio, Marimar. Tanga-tanga nito. Butit, lumaki ka't nakakain ka pa. Sa ganyang utak na kabubuhan, hindi nabubuhay yung ganyan. Either magnakaw, mag-addict, or palamunin. Ganyan talaga. Oo. Ganyan lang man. Alam nyo sa totoo lang, mga ganyang utak, mga ganyang quality ng pang-iisip. Either palamunin, walang trabaho, pabigat. Ma'am Dinah Jane, mega love shoutout po, and kay Flordelis Espadilla, and kay Ma'am Ninita Umali, Pasaway Official, si Duterte kulong yan hanggang September, meron pang extension. Diba? Ma'am Emeline, mega love shoutout. Tanga-tanga. Nakita naman niya, hindi daw political issue ito. So, sino si Erwin Tulfo? Sino si G. Ruiz? Sino si Chavit Singson? Hindi ba politiko yan? Adik. Yun na, mga kababayan, napanood nyo po at nakita nyo po. Hindi to mga politiko. Artista to sila. Umiiyak to sa drama eh. Drama to. Batang Quiapo to. Coco Martin to. Itong issue na to. Hindi to politika. Coco Martin to, mga kababayan. Walang pangyayaring ano dito. Awag kang yung manood ha. Hindi to hindi to politics issue. Ito po ay issue ni Coco Martin. Movie po ito. Nandito po si Pirena. Nandito si Sangre Danaya. Nandito. Ano to? Encantadia to. Magaganon to. Haya! Haya! Nawawala. Dinara ni, tinago ni Imaw. Tinago ni Imaw yung mga sabungero. Nag-ibiktos sila. Habang sinusugod nila si Rian Ramos na doon sa kaharian ng Encantadia, nag-ibikto sila. Nawala yung 34 na sabungero. Gab Jolie, nawawala dito yung 34 na sabungero. Totoo yan, Gab Jolie. Kasi bakit saan? Tinago ni Amihan. Nandoon ni Sangre Danaya. Tinago niya yung 34 na 34 na tinago niya yung 34 na sabungero nandun sa Encantadia. Hinanap nila ang brilyante. Brilyante ng panabong. Brilyante ng manok. Hindi to political issue. Hindi politician si G. Ruiz. Hindi siya PCO secretary. Hindi din politiko si Erwin Tulfo. Bakit? Kasi senador siya. Party sila ng Encantadia. Totoo yan. Doon, naglabanan. Si Imaw, pinalabas sa tungkod ni Imaw, yung nagliligtas sa anak ni Amihan. Tinago niya yung 34 ka mga sabungero. Nandun sa Encantadia. Producer na sila ngayon. Diba? Apakatanga lang. Alam mo, minsan matatawa ako mag-isip. Bakit may mga ganitong... Ito pa nga lang sa balita, Sa mga sinampahan ng reklamo ni Bilyonaryo Atong ang kaninang umaga, ang isang Alan Bantiles o alias Brown. Isa umano si Bantiles sa mga nagplanong patayin si Ang. Ayon sa affidavit ng gaming tycoon. Yeah? Hindi politiko issue yan. Encantadia yan. Diyos mio, Marimar, apakahirap paliwanagan nito mga DDS. Alam nyo, DDS, wag muna kayong manggambala sa aking topic, ha? Kasi yung mga nanonood natatawa. Hindi to political issue. Encantadia to. Andito si Coco Martin. Pinatay ni Coco Martin na pagkamalan siya doon ni Rigor na siya ang pumatay doon sa kapatid niya, anak ni Marites. Namatay, di ba? Namatay si Macoy de Leon. Sinaksak ni Jikwingka sa dibdib. Bakit? Napagkamalan si Tanggol. Galit na galit si Rigor, di ba? Maghiganti si Rigor. Hindi, yun political issue ito. Walang kinalaman. Movie ito. Abangan ninyo sa susunod na kabanata. Putang inang yan. Talaga, pag DDS, ambot na lang.
Hindi to political issue. Ganyan ang mga DDS. Oo, like po kayo mga kababayan. So ito sunod mga kababayan. Hindi pa rin to political issue ha. Oo. Batang Quiapo na uwi sa Encantadia. Hindi nga political issue daw. Pasaway official. Ay, diba? So ito na mga kababayan, si PBBM, nakita nyo naman mga kababayan na si PBBM ay tawag dito, di ba sangkot doon yung pangalan ni G. Ruiz, yeah? May picture doon si G. Ruiz, nandoon si Erwin Tulfo, nandoon si Chavit Singson, nandoon si Bustoyo. Yeah? So ang sabi ngayon ng palasyo mga kababayan ay hindi o walang sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Walang sasantuhin ang Pangulo sa missing Sabongero case. Walang sasantuhin. Ito ang sabi sa Billionaire News ito mga kababayan. Ito po, may ads lang mga kababayan. Anime yan. Kaya nga po, walang sasantuhin ang Pangulo sino man ang utak sa kaso ng missing Sabongeros. Lahat daw ng sangkot tiyak na mananagot. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Narinig niya? Walang sasantuhin ang Pangulong Bongbong Marcos kung sino man ang nasa likod ng missing Sabongeros, kung politician ka man, hindi pala. Artista ka man, politician ka man. Encantadia ito hindi ito political issue. Ito ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang sasantuhin. Naku po. Kung si Digong pa ito, walang makukulong. Bakit? Because they give us 2 billion a month. Because they give us 2 billion